Nakakulong ako sa isang kakaibang sistema. Habang nagiging mas duwag ako, mas malaki ang perang kinikita ko. Kaya naman, nang sarkastikong sinabi ng manager ko, ang ikli naman ng palda mo. Para kanino mo ipinapakita yan? Agad akong yumuko na may takot sa aking muka. Sorry po, kasalanan ko. Ito ang lugar ng trabaho ninyo, di ba? Kung ganon, hahayaan ko na lang ang sarili kong mamatay dito para pagbayaran ng kasalanan ko. Sa unang araw ko sa trabaho, isinuot ko ang pinakadesente kong business suit, pero hindi ko inaasahan na maiinis pa rin si Manager Susan. Ang ikli naman ng palda mo, para kanino mo ipinapakita yan? Agad akong yumuko na may takot sa aking muka. Sorry po, kasalanan ko. Ito ang lugar ninyo, di ba? Hayaan nyo na ako mamatay dito mismo para makabawi sa inyo. Pagkasabi ko niyon, tumakbo ako papunta sa mesa ni Susan, kinuha ang paper cutter at akmang sasaksakin ng salili. Nagulat ang mga katrabaho ko at napalibutan ako. Lahat sila ay namumutla. Sa wakas, natauhan si Susan. Inagaw niyang paper cutter sa kamay ko. Nanginginig ang boses. Baliw ka ba? Agad akong nagpakita ng mga matang walang buhay. Humihikbi habang bumubulong. May sakit po ako. Sana po huwag niyo ako maliitin. Gusto ko lang pong makibagay. Biglang nag-iba ang hangin sa paligid. Ang mga takot na tingin ay naging awa. Mabilis na lumingon ng lahat kay Susan na parang inapi niya ang isang mahinang taong may sakit sa isip. Namula ang mukha ni Susan. Pilit na umubo at umiti ng alanganin. Naku, nagbibiro lang ako. Huwag mo na masyadong dibdibin. Tinitigan ko siya ng may malaking pasasalamat. Nagbibiro lang pala kayo sa akin. Ang bait niyo naman po. Kung ganun, may maliit din akong sikretong ibabahagi sa inyo. Huwag na. Sumingamot si Susan at pinutol ako. Hindi ako interesado. Kung yan po ang sabi ninyo, inosente akong ngumiti. Ma'am Susan, may tinga po kayo sa ngipin. Natahimik ang buong opisina sa isang segundo. Pagkatapos ay umalingaw-ngawang mga pigil na tawa. Tinakpan ni Susan ang kanyang bibig, namula ang mukha niya. Ngumiti ako ng may dalisay na anyo. Joke lang po, hindi naman siguro kayong pikon sa isang maliit na biro, di ba? Nabulunan siya sa galit at pagkatapos ay umirap na lang at umalis. Pagdaan niya sa tabi ko, bumulong siya sa tenga ko. Lagot ka sa akin, humanda ka. Tinitigan ko siya na may naninginig na labi at luhang muling pumatak. Ting! May mensahe sa telepono ko. Binuksan ko ito at tinakpan ang aking muka. Bahagyang naninginig ang aking mga balikat. Hindi na natiis ng katrabaho ko sa tabi. Tinapik niya ang aking balikat. Ana, ganyan lang talaga si Ma'am Susan. Huwag mo nang dibdibin. Tumanggo ako, pilit na pinipigilan ng ngiti sa aking labi. Nang makaalis na ang lahat, ibinalik ko ang aking malungkot na ekspresyon at binuksan ng group chat. GC name, kumita ka ba today? Ako, guys, jackpot ako ngayon. Leader ng Maritas United. Ano yon? Kwento? Kinuwento ko ang buong drama kanina. Tinapos ko sa, kakakatanggap ko lang ng 10,000 pesos sa GCash. Leader ng Planning Squad. Ano? Ganun lang? 10,000 pesos na? Ako nga gumapang at umiyak dati, hindi umabot ng 10,000 pesos. Leader ng Maritas United. Nagpakalat ako ng chismis na may kabit yung isang artista. 10,000 pesos ang nakuha ko. Ako, ang duwag system ay duwag talaga. Pakiusap, okay lang murahin ang sistema, wag lang ako. Notification from GCash. Nakatanggap ka ng 100,000 pesos. Leader ng Mayabang Squad. Ay, kakalipat lang sa akin ng sistema ng 100,000. Gusto mo padalang kita ng konti? Barya lang yan. Isasara ko na ang telepono nang marinig ko ang malakas na kalabog sa opisina ng CEO. Isang linggo na at itong basurang ibinibigay mo sa akin. Susan, gusto mo na bang mag-resign? Tahimik ka na nga lahat. Ang aming department ay parang napindot ang mute button. Lahat ay nakikinig. CEO, hindi ko kailangan ng paliwanag. Bibigyan kita ng 2 araw pa. Kung hindi mo matapos yan, iba na ang uupo sa pwesto mo. Ilang minuto ang lumipas. Nakita kong lumabas si Susan na may dilim na mukha. Nang magtama ang aming mga mata, akmang yuyuko para magkunwaring nagtatrabaho. Nang isang folder ang ibinato sa mesa ko. Dahil ito sa'yo, busit ka. Tapusin mo tong proposal na to ngayong gabi. Kung hindi, lumayas ka na bukas. Nanginginig akong umurong sa isang silya, namumuo ang luha sa aking mga mata. Opo, naintindihan ko. Pakiusap, lumayo po kayo sa akin habang sumasalita. Ang baho ng hininga ninyo. Natigilan si Susan. Nang maintindihan niya ang sinabi ko,
Nagalit siya at akmang sisigawan ako muli. Ginamit ko ang folder para takpan ang aking ulo at mabilis na sinabing, bukas po, ipapasa ko talagang proposal, hindi po ako matutulog na yung gabi. Narinig ang aking mga duwag na salita, umirap na lang si Susan at umalis. Si Ben na nasa katabing mesa ay bumulong sa akin. Bakit sa'yo pinapasa yung proposal niya? Halata namang pinag-iinitan ka niya. Huwag mong sabihin yan, Ben. Kasalanan ko lahat. Dahil sa akin kaya napagalitan si Ma'am Susan ng CEO. Nahihiya akong umiyak. Ana, sobrang bait mo naman. Madali kang malalamangan yan. Naaawa ko sa'yo. Kailangan mo pang magpuyat. Malungkot na tumingin sa akin si Ben. Naantig ako. Kung ganun, Kuya Ben, handa rin ba kayong mag-overtime para tulungan niyo ako sa proposal? Sure, handa akong tumulong. Pero birthday kasi ng apo ng tita ko ngayong gabi. Hindi talaga ako pwedeng mawala. Naiintindihan ko po. Ganun ka-importanting okasyon. Hindi talaga kayo pwedeng mawala. Sige po Kuya Ben, mauna na kayo. Kaya ko na po to. Mukhang guilty si Kuya Ben at pagdating ng uwian, mabilis na nag-ayos ng gamit at nag-time out. Hindi ako nagsinungaling. May kinalaman talaga ako sa pagkagalit ng CEO kay Susan. Ang aking duwag system ay duwag buo, pero tulad ng sistema ng ibang mga leader ng grupo, ito ay isang uri ng power fantasy system. Mababa ang bonus ko dahil may kasama itong extra. Habang nagiging duwag ako, mas lalong mamalas ang mga taong may masamang hangarin sa akin. Sabi ng sistema, ito raw ay conservation of energy. Pag-uwi, binuksan ko ang computer. Binuksan ng Word at agad itong isinara. Nagbukas ako ng job-seeking website. Nag-post ng trabaho. Kailangan ng gagawa ng proposal. Ipapasa bukas. Sahod, 20,000 pesos. Pwedeng pag-usapan. Pagka-post ko, sa loob ng 10 seconds, may 99 na tugon. Ginawan ko sila ng group chat at ipinadala ang requirements. Ako, pera-pera lang. Kung sino ang makapagpasa bukas ng umaga na ayon sa requirements, 20,000 pesos ang bayad. Kung maaprobahan, may dagdag na 50,000 pesos. Pro-writer. Ako! Po, boss! 10 taon na akong professional writer. Racket King. Teka, ibig sabihin ng boss, kahit hindi maaprobahan, basta makapagpasa, may 20,000 pesos na? Pera-pera lang. Oo. Buhay freelancer. Totoo ba to? Baka scam to. Pera-pera lang. Nagpadala ng GCash ang pau sa grupo. Pro-writer. Boss, hintayin niyo ako. Dudurugin ko tong keyboard ko. Proposal master. Grabe, parang bumibili lang ng candy. Kung may ganun kang pera, bakit hindi ka nalang magtayo ng sarili mong kumpanya? Racket King. Boss, ako na po. Tumatanggap po ba kayo ng long-term partner? Bata, gwapo, masipag, magaling at matibay. Kahit lalaki o tabae ka pa, boss. G ako. Hoy, ikaw dyan sa taas. Ayusin mo pananalita mo. Seryosong trabaho to. Ang daming ingay. I-mute ko na nga ang chat. Duwag ako, pero hindi ako tanga. Ang mga bagay na kayang ayusin ng pera ay hindi problema. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na may malaking eye bags. Nagulat si Kuya Ben. Ana, nagpuyat ka talaga. Tumanggo ako ng matamlay. Voana, tapos na ba ang proposal? Umalingaw-ngaw ang mayabang na boses ni Susan. Nagulat ako, nawala ang antok ko. Umatras ako ng 2 hakbang at iniabot sa kanya ang proposal. Tapos na po Ma'am Susan, pakiusap, wag na po kayong lumapit. Sumingangot si Susan, tinignan ang proposal. Kung minadali mo lang to. Bigla siyang tumigil, isinara ang folder. Malaki ang problema ng proposal na to, pero dahil bago ka, pagtitiagaan ko ng ayusin bago ipasa. Napaiyak ako sa pasasalamat. Opo, salamat po Ma'am Susan, ang bait niyo po. Nang umalis si Susan, tinignan ko ang 5,000 pesos na pumasok sa GCash ko at nakahinga ng maluwag. Buti na lang hindi niya ako binugahan ng mabahong hininga ngayon. Ana, tanga ka ba o nagtatanga-tangahan? Yung sinabi niyang aayusin niya, ibig sabihin aagawin niya ang proposal mo. Sayang lang ang puyat mo, galit na sabi ni Kuya Ben. Kumindat ako. Inagaw ang proposal? Ay, marami pa ako niyan dito. Dahan-dahan lang. Gaya lang inaasahan, napagalitan ulit si Susan. At gaya ng dati, sa akin niya ibinunto ng galit. Pinapagawa ulit ako ng proposal. Umiiyak akong tumanggo ng paulit-ulit. Sa ilalim ng mga maaawaang tingin ng mga katrabaho, kumita na naman ako ng malaki.
Kinabukasan, binigyan ko siya ng bagong-bagong proposal. Ikaw na ang magpasamita sa CEO, utos niya. Pero bawal po niyong lampasan kayo sa posisyon. Sinabi kong ikaw, edi ikaw. Ang dami mong sinasabi. Huhuhu, wag niyo po akong sigawan. Pupunta na po ako. Ang CEO, si Mr. Reyes, ay isang lalaking nasa katanhaliang gulang na mukhang mabait. Nagulat siya nang makita ako. Mr. Reyes, pinagawa po ako ni Ma'am Susan ng proposal at pinapareport po sa inyo. Ngumiti si Mr. Reyes at kinuha ang papel. Ganun ba? Tingnan ko. Pagkatapos basahin, tuwang-tuwa siyang tumingin sa akin. Ang pangalan mo ay Ana, tama? Napakagaling ng proposal mo. Hindi ka nga nagkakamali. Graduate ka sa isang magandang universidad, magaling kang magtrabaho at maganda ka pa. Ipagpatuloy mo lang yan. Malaki ang inaasahan ko sa'yo. Pagkatapos nun, ako, isang intern, ang direktang pumalit sa posisyon ni Susan bilang manager. Sabi ng sistema, kahit duwag ang ginawa ko, hindi ko pinahiya ang duwag squad, kaya ito raw ay reward para sa akin. Hindi ko maintindihan. Duwag nga, may pakialam pa sa kahihiyan? Nalungkot ako dahil nawalan ako ng pagkakataong kumita mula sa pang-aapi, pero may mas nalungkot pa sa akin. Si Susan, na na-demote bilang ordinaryong empleyado, ay hindi matanggap ang kahihiyan. Hayop ka, sinadya mo tong lahat para makuha ang posisyon ko. Umihiyak ako at nangtakip ng tenga. Parang awan niyo na, huwag niyo po akong pahirapan. Isa lang po akong ordinaryong empleyado. Huwag niyo po akong ipahiya sa harap ng maraming tao. Lumalala siyang nagalit. Magaling ka talagang magpanggap na kaawa-awa. Tignan natin kung hindi kita maturuan ng leksyon. Nang makita kong malapit nang dumapo ang kamay niya sa akin, bigla akong napaiyak at gumapang sa sahig. Pakiusap, huwag niyo po akong saktan. Bakit po ba kayo galit na galit sa akin? Sigurado pong kasalanan ko to. May nagawa po akong hindi maganda. Sabihin niyo po sa akin, aayusin ko po. Huwag niyo lang po akong saktan. Sa huli, yinakap ko ang mga binti niya at ipinunas ang luha at sipon ko sa palda niya. Natulala si Susan. Anong inagawa mo? Bitiwan mo ako. Umatras siya pero hinabol ko. Sa mata ng iba, mukha siyang naninipa at nanununtok sa akin. Hindi na natiis ng mga katrabaho. Itinayo ako ni Kuya Ben. Susan, dati kang manager kaya mayabang ka. Pero si Ana ay mabait kat inosente. Bakit mo siya laging inaapi? Dapat kang mag-sorry sa anya. Ang lahat ay sumang-ayon. Tama, mag-sorry ka kay Ana. Sa ilalim ng presyon, namutla si Susan at tumakbo palabas. Bumalik ako sa pwesto ko na nainaalalayan ng mga kasamahan. GC name, kumita ka ba today? Ako, leader ng praning squad, ginamit ko na yung turo mo. Grabe ang epektibo, kumita ako ng 30,000 pesos ngayon. Hihi, leader ng praning squad. Ano pa bang silbi ng pagtatrabaho kung hindi ka magiging praning? Congrats, nalampasan mo na ang sarili mo. Simula nang naging manager ako, wala nang masyadong nanggagalo sa akin. Medyo naboboring ako. Manager Ana, pinapatawag po kayo ni CEO Reyes. Sige. Pagpasok ko, ngumiting ng malapag si Mr. Reyes. Ana, umupo ka. Kamusta ka na sa bago mong posisyon? Salamat po sa pag-aalala, sir. Mabait po ang mga kasamahan ko at maayos naman po ang trabaho. Medyo namimiss ko lang po si Susan kasi wala nang nanggugulo sa akin. Tumawa si Mr. Reyes. Ana, bata ka, maganda at may kakayahan. Alam kong gusto mong makuhang atensyon ko kaya ka laging nag-aayos. At nakuha mo nga. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sumama ka sa akin at hindi ka magsisisi. Hindi man kita maipagmalaki sa publiko, pero siguradong aasenso ka. Habang sinasabi niya, palapit ng palapit siya. Ang tiyan niya ay halos dumikit na sa mga tuhod ko at ang kamay niya ay akmang ipapatong sa hita ko. Nanginginig ako. Heto na, oras na para kumita. Tinulak ko siya at nagsimulang umiyak ng malakas. Mr. Reyes, wag po kayong lumapit. Hindi ko po akalain na sa pagkabila ng itsura nyo, ang taas ng tingin nyo sa sarili nyo. Wag nyo po akong iharas, baka masuka po ako. Ayokong isuka ang damit nyo at maabala pa ang asawa nyo sa paglalaba. Natigilan si Mr. Reyes. Ana, kung gusto mong mangakit, dapat may limitasyon. Wag kang umaarte na hindi mo gusto. Sumama ka sa akin, bibigyan kita ng 50,000 pesos kada buwan. Kung hindi, wag ka nang pumasok bukas. Nalakihan ng mga mata ko. 50,000 pesos para maging kabit mo? Ngumiti siya. Akala mo ba ayaw mo? Malaking pera na yan para sa baguhang tulad mo.
Muli akong sumigaw ng malakas. Wag po! Hindi po ako karapat-dapat sa 50,000 pesos nyo. Itabi nyo na lang po yan para sa retirement nyo. Baka po kasi kapag may nangyari sa inyo, wala naman lang mag-asikaso sa inyo. Pagkasabi niyan, binuksan ko ang pintuan ng opisina. Pumasok ang mga katrabahong naakit ng sigaw ko. Ana, akala ko ba matino ka pero nilalandi mo pala ako. Dahil hindi mo nakuha ang gusto mo, nagwawala ka. Hindi namin kailangan ng empleyadong tulad mo. Umalis ka na! Binalaan din niya ang ibang empleyado na manahimik. Habang nag-aayos ako ng gamit, lumapit si Lisa sa ibang team at inabutan ko ng isang voice recorder. Manager Ana, pasensya na, ito lang ang maitutulong ko. Kinuha ko ito at mumiti. Salamat. GC name? Kumita ka ba today? Ako, guys, nag-resign na ako. Leader ng Marites United. Bakit? Mayaman ka na ba? Ako, binastos ako ng matandang boss. Pero malaki ang kinita ko. Leader ng Marites United. Ano? Anong kumpanya yan? Anong pangalan ng gagong yan? I-post ko para masira ang buhay niya. Leader ng Praning Squad. Bigay mo address. Susugurin ko. Leader ng Mayabang Squad. Anong sidyad? Anong kumpanya? Bibilhin ko yan para ma-blacklist ang hayop na yan sa industriya. Ako, salamat sa inyo, pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako dehado. Parating na ang karma niya. Magbabakasyon muna ako. Sa loob ng kalahating buwan, kumita ako ng halos 200,000 pesos. Naawa ako sa mga ordinaryong empleyado na tinitiis ang lahat para sa maliit na sahod. Sakto, weekend, napagsilihan kong lumabas at mag-shopping. Excuse me, available pa ba itong bag na to? Ituturo ko pa lang sana nang narinig ko ang isang pamilyar na boses. Pagtingin ko, napaiyak ako sa tuwa. Ang good luck charm ko, si Susan. Sales lady na siya dito? Hi, nagkita ulit tayo, bati ko. Tinignan niya ako ng may pandidiri. Huwag ka nang magpanggap. Baguhan ka pa lang sa trabaho, nagagawa mo nang mag-shopping sa luxury store. Ang yabang mo. Narinig ang pamilyar na kasungitan, naantig ako. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Napadaan lang po ako. Huwag niyo po akong ipahiya dito. Alam ko pong hindi ako karapat-dapat sa serbisyo ninyo. Dahil sa takot sa mukha ko, isang batang sales lady ang lumapit. Ma'am Susan, ako na lang po ang mag-aasikaso sa kanya. Inirapan niya ako at ngumiti sa ibang customer. Ma'am, itong bag po ba ang tinitingnan ninyo? Ipapakita ko po sa inyo, masiglang sabi ng batang sales lady. Sumilap ako sa 5,000 pesos na pumasok sa GCash ko at ngumiti. Wag na. Natigilan ng dalaga, pero ngumiti ulit. Sige po ma'am, balik po kayo. Ngumiti ako sa dalaga. Itinuro ang katabing estante. Ang ibig kong sabihin, gusto ko lahat ng ito. Pakibalot mo na lang para sa akin. Pagkasabi ko niyon, lahat ng tao sa tindahan ay napatingin sa akin. Humalakak si Susan. Ano to? Palengke? Kung magpapanggap kang mayaman, dapat sa tamang lugar. Notifikasyon mula sa GCash. Nagbayad ka ng 3,500,000 pesos. Kakatapos ko lang iswipe ang card ko nang tumunog ang machine. Anong sinasabi mo kanina ate? Inosente akong tumingin sa kanya. Nanigas ang mukha ni Susan. Pagkatapos ay sinabi ng malakas, bata pa pero ang laki ng pera. Siguradong galing sa masamayan. Ang mga taong tulad mo na gumagamit ng bag namin ay isang kahihiyan sa aming brand. Nanliit ang aking mga mata. Nanginginig kong niyakap ang aking sarili. Huwag niyo na po akong sigawan, parang awa niyo na. Hindi po ako karapat-dapat. Hindi po ako karapat-dapat sa serbisyo ninyo at lalong hindi sa bag ninyo. Ma'am, paki-cancel na lang po lahat ng binili ko. Napakababa ko pong nilalang. Paano ko magagawang gumastos sa tindahan ninyo? Ang may-ari ng tindahan na kanina'y tuwang-tuwa sa malaking benta ay natigilan. Agad siyang lumapit para pakalmahin ako. Ngunit nagpumilit akong isauli ang mga gamit. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ibalik ang pera ko. Pagkatapos ay tinignan niya si Susan ng may tinding galit. Namutla at namula si Susan, ngunit hindi na umimik. Paglabas ko ng tindahan, pumasok ako sa katabing luxury store at bumili ng sandamakmak na bag. Pagkatapos ay bumalik ako sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Susan. Kumuha ako ng isang bag at ibinigay sa mabait na intern na nag-asikaso sa akin kanina. Salamat sa serbisyo mo kanina, Iha.
Itong bag ay para sa'yo. Pagkatapos, lumuha ulit ako habang nakatingin kay Susan. Dati rin tayo magkatrabaho. Gusto ko rin sanang bigyan si Ma'am Susan ng isa. Pero baka sabihin niyang narumi ang pinanggagalingan nito. Etong bag na nagkakahalaga ng 1 million pesos, mukhang ako na lang ang gagamit. Nangitim ang mukha ni Susan na parang ilalim ng kaldero. Masaya akong naglakad-lakad bago umuwi at natulog. Nagising ako sa tunog ng telepono. Taga-HR ng Vance Corp ang tumawag. Sinabi nilang pagkatapos ng investigasyon, napatunayang totoo ang ebidensya ng harassment ni Mr. Reyes at sangkot din pala siya sa pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya. Sa madaling salita, gusto nilang bumalik ako sa trabaho at inaalok pa ang posisyon ng CEO. Nag-isip ako sandali at sinabi, pwede akong bumalik pero bata pa ako. Gusto ko munang magsanay sa mababang posisyon. Para sa aking duwag system, mas malaki ang potensyal na kumita sa mababang posisyon kaysa sa itaas. Sinabi ng HR na pag-uusapan nila ito. Tumawag ulit sila at sinabing bibigyan ako ng posisyong bilang assistant to the CEO at sa Lunes ay mag-report na ako sa opisina ng CEO. Pwede na rin. Sabi nila, uneasy lies the head that wears a crown, kaya siguradong mas mahirap pakisamahan ang mga nasa itaas. May pagkakataon na namang kumita. At ganun nga, pagkatapos ng isang weekend na pagre-resign, bumalik ako sa Vance Corp. Pagdating ko, nakasalubong ko si Lisa. Tuwang-tuwa siyang makita ako. Ana, mabuti at bumalik ka. Narinig ko na sa CEO's office ka na raw. Congrats! At alam mo ba, ang gwapo ng bagong CEO? Bagong CEO? Ay, oo nga pala, hindi mo pa alam. Nung Biyernes, binili na tayo ng Prestige Group. Ang CEO ng Prestige Group na si Lance mismo ang mamamahala. Kung nakita mo lang siya, grabe, ang sosyal, parang naglalakad na pera. Sakto pa, may nagpadala ng ebidensya at reklamo laban kay Mr. Reyes. Agad na kumilo si CEO Lance, tumawag ng pulis at naglabas ng memo para sa lahat na may malaking pabuya para sa mga testigo. Araw din yon, hinuli si Mr. Reyes. Anong swerte ko at nagkaroon ako ng boss na gwapo, mayaman at may integridad. Handang-handa na akong magtrabaho para kay CEO Lance habang buhay. Magtrabaho habang buhay? Ayoko nga. Pumunta ako sa opisina ng CEO. Magalang naman ang mga bago kong katrabaho. Ang trabaho ko, simple lang. Laging sundin ang utos ng CEO. Base sa kwento ni Lisa, mukhang okay naman siya. Pero sa huli, isa pa rin siyang masamang kapitalista. At sabi nila, habang yumayaman, lalong nagiging suplado. Inaasahan ko na ang aming paghaharap para kumita ako ng malaki. Pero malapit ng umuwian at naglalaro pa rin ako sa cellphone ko sa obres na board. Binuksan ko ang group chat. Ako, seryosuhin ko, tingin ko may problema sa utak yung bago kong boss. Kinuha niya ako para sa sahod na 500,000 kada buwan para lang maglaro ng cellphone sa opisina. Baka nasobrahan sa pera kaya lasiraan na ng bait. Pero hindi ko sinasabing masama ang mga mayayamang mayabang ha? Wink-wink. Assistant Ana, pinapagawa ka ng kape ni CEO at dalhin sa opisina niya? Opo, agad-agad. Agad akong nabuhayan ng loob. Heto na! Heto na ang pagkakataon! Sadya kong tinimpla ang pinakamapangit na instant coffee at dinala sa opisina ng CEO. At doon, nasilaw ako. Si Lance, gaya ng sabi ni Lisa, ay matangkad at gwapo. Suot ng isang suit na halatang custom-made sa patubo. Bawat galaw niya ay sumisigaw ng karangyaan. Ang opisina ay napakagara, mula sa sahig na gawa sa puting hade hanggang sa mga upuan may ginto. Ang eleganting CEO na ito ay siguradong mahirap pasilbihan. Hehehe. CEO, heto na po ang kape ninyo. Pinalma ko ang sarili, handa ng umakte. Tinignan niya ako ng may interes, kinuha ang tasa at uminom, pagkatapos ay kumunot ang noo.
Alam ko po na tanga ako. Kahit magtimpla lang ng kape, hindi ko magawa ng maayos. Parang awa nyo na, wag nyo na pong sabihin. Kasalanan ko po. Ito po ang unang beses kong magtimpla ng kape para sa isang marangal at eleganteng tulad ninyo. Sobra po akong nakaranas ng kaba at excitement. Huwag niyo po akong tanggalin. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Sige na, magalit ka na para kumita ako ng malaki. Isang mahimang tawa ang narinig ko. Masarap ang kape. Assistant Ana, kontento ako sa'yo. Natigilan ako. Pagkatapos ng trabaho, samahan mo ko sa isang party. Naku, CEO, pagkatapos ng trabaho, personal time ko na po yun. Inabutan niya ako ng isang black card. Overtime pay. Para sa CEO, kahit sa apoy at tubig, handa akong sumuong. Kahit hindi ko kailangan ng pera, tanga lang naman ang tatanggi, lalo na kung galing sa isang mayamang at tangang kapitalista. Sinabi lang ni Lance na sasama ako sa party, pero hindi ko inaasahan na engagement party pala ito ng isang mayamang na pamilya. Ang bida ay ang tagapagmana ng Far East Properties na si Marco at ang anak ng Jinsheng Group na si Trina. Halos lahat ng sikat na tao sa siyudad ay nandoon, pati na rin ang ilang malalaking artist. CEO Lance, nandito ka rin pala. Pagpasok namin ay may narinig namin paambong na boses. Isang babaeng nakasuot ng magandang gown ang papalapit, ang sikat na aktres na si Fina Cruz. Miss Fina, magalang na sagot ni Lance. Nagtataka ako kung bakit hindi ka sumasagot sa mga text ko. CEO Lance, may maganda ka na palang kasama. Habang sinasabi ito, nakatingin sa akin si Fina. Nakangiti pa rin pero ramdam ko ang pagkainis. Tinignan niya ako ng may pagmamahal at sinabi, masyadong maraming trabaho at ito naman hindi mapakali kaya hindi ko na nasasagot ang text mo, Miss Fina. Pasensya na. Matinding K-drama fan din. Medyo napahiya si Fina. Ramdam ko ang inggit sa tingin niya sa akin. Pagkatapos ng ilang pilit na pakikipag-usap kay Lance ay umalis na siya. CEO Lance, ang pagharang sa mga manlilikaw mo ay hindi kasama sa trabaho ko. May kinikilikot si Lance sa cellphone niya at tumunog ang telepono ko. Notifikasyon mula sa GCash, nakatanggap ka ng 10 million pesos. Ano po? Anong sinasabi mo kanina, ate? Sabi ko po, ang pagtulong sa inyo ay isang responsibilidad na hindi ko matatalikuran bilang assistant ninyo. Tinignan ko ang ngiti ni Lance at biglang may naramdamang iba. Ang mga kilos niya ay pamilyar pero hindi ko matukoy kung saan. Makikipag-usap muna ako sa iba. Maiwan ka muna dito, sandali. Sige po, gusto ko pong magpaisa. Habang wala ako, huwag kang magpapaapi. Gawin mo ang gusto mo. Kung may mangyari, ako ang bahala. Natigilan ako. Ang bait naman niya. Paggalis ni Lance, lumapit si Fina Cruz. Inabutan niya ako ng isang card at tinignan niya ako ng may paghamak. Para sa mga batang tulad mo, pansamantala lang ang interes ni Lance. May 5 million pesos sa card na yan. Sapat na para mabuhay ka ng marungya. Huwag kang maging sakim. Kunin mo ang pera at iwanan mo na si Lance. Ibang-iba ang ugali niya ngayon kumpara kanina. Sabi ko na nga ba, isang tunay na aktres. Tiningnan ko siya ng buong puso. Salamat po. Hindi tayo magkaano-ano pero nagmamalasakit ka sa akin. Nakakatouch po. Ang bait niyo. Namula ang mga mata ko. Naintindihan ko po. Ako ang plan B, ang reserba. Pero hindi ko kayang iwan si Lance. Mahal na mahal ko siya. Kung wala siya, mababaliw ako. Tama na. Akala mo ba bida ka sa teleserye? Alam mo ba kung gaano kayaman at makapangyarihan si Lance? Isang hamak na probinsyana na tulad mo, aasa lang sa itsura para umangat sa buhay? Ang mga babaeng tulad ko, matagumpay at may dignidad ang nababagay sa kanya. Kung hindi ka pa aalis, wag mo akong sisihin sa gagawin ko sa'yo. Nagulat ako. Okay lang ang trash talking, pero yung may kasama ng pananakot, iba na yon. Bigla akong lumuhod at niyakap ang mga binti niya, umiiyak ng malakas.
Wag na po kayong magsalita. Alam ko pong hindi ako karapat-dapat. Kakagraduate ko lang, inosente pa. Hindi tulad ninyo na mayaman sa karanasan, nagpapalaglag na at sabay-sabay na nakikipag-usap sa mga direktor gabi-gabi. Ang profesionalismo nyo, nakakahiya po talaga. Anong pinagsasabi mo? Gulat na sigaw ni Fina. Hindi po ako nagsisinungaling, napakasikat ninyo. Maraming nagkakagusto sa inyo. Noong huli kayong nagpalaglag, nakita kayo ng kaibigan kong nurse. Kinuhaan ka pa niya ng picture. Gusto niyo pong makita? Dahil sa ingay, marami nang nakikiusyoso. Mabilis ding dumating ang media. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Namutla si Fina. Halos matumba. Hindi totoo yan. Tatawagan ko ang abogado ko para kasuhan ka ng paninirang puri. Sino ang gustong kasuhan ng Miss Fina? Isang malalim na boses ang nagsalita. Baka makatulong ang legal team ng Prestige Group. Bumalik na si Lance. Itinayo niya ako mula sa sahig at niyakap. Halata ang pagbabanta sa kanyang mga salita. Nataranta si Fina. CEO, Lance, hindi pagkakaunawaan lang po. Nagbibiruan lang kami. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako nagagalit. Pagod na nga po kayo, hindi pa magaling ang katawan ninyo, kailangan niyo pang lumabas. Naaawa pa nga po ako sa inyo. Galit na tumingin sa akin si Fina at umalis. Tiyak na magiging abala siya sa paglilinis ng gulo na ito. Hindi mo talaga ako binigo. Nakangiting sabi ni Lance. Mahina po ako at kaawa-awa. Buti na lang at niligtas ako ni CEO Lance. Ang paghanga ko po sa inyo ay parang ilog na walang katapusan. Tumawa si Lance, bigla akong hinila palapit. Talaga? Paano mo ako pasasalamatan? Click! Isang flash ng kamera ang sumira sa moment. Humiwalay ako at nakita isang magandang babae na may dalang kamera. Hindi ko akalain sa isang araw ng pagmamarites, katropa ko pa palang makikita ko. Galing pumili ng jowa, sis. Inabot sa akin ang litrato. Nagulat ako. Hindi ko sila kilala. Hindi mo ako nakikilala? Ako yung nurse na kaibigan mo kanina. Bulong niya. Nanlaki ang mata ko. Leader ng Marites United. Siyempre, nandito ako para magmarites at kumita. At alam mo ba, may mas malaking drama mamaya. At hindi nga nagtagal, nagsimula ng drama. Sa gitna ng seremonya, isang babae ang biglang pumasok. Sinira ng cake, tinapon ang singsing at sinampal ang lalaking ikakasal, si Marco. Maluloko, niligawan mo ang ate ko, binuntes tapos iiwan mo lang para sa pera. Pagbabayaran mo to. Natakot si Marco. Sino ka ba? Hindi ko kilala ang ate mo. Ako ang tagapagmana ng Far East Properties. Bakit ko kailangan ng pera? Mahal namin ni Trina ang isa't isa. Ang sumunod na nangyari ay isang ganap na kaguluhan. Far East Properties? Sabi ng leader ng Marites United sa tabi ko, sapat lang ang lakas para marinig ng lahat. Hindi ba yan yung kumpanyang may malaking aksidente sa construction site na ikinamatay ng daan-daang manggagawa? Kung lalabas yan, malulugi sila, di ba? Namutla ang ilang tao. Miss, kung saan-saan mo lang naririnig yung mga chismis na yan, mag-ingat ka sa pananalita mo. Kumindat sa akin ang leader ng Marites United. Agad kong naintindihan. Namuo ang luha sa mga mata ko. Totoo po, ang anak ng tita ng pangatlo kong pinsan ay namatay sa aksidenteng yon. Pero hindi lang sila humingi ng tawad, tinakot pa nila ang pamilya namin. Hindi na po namin alam ang gagawin. Duwag man ang tono ko, ang ebidensya ay malinaw. Nagkagulo ang media. Dahil dito, hindi na natuloy ang engagement. Umakyat sila sa entablado, kontrolado ang sitwasyon, at mabilis na isinara ang deal para bilhin ang Far East Properties. Pinangako niya sa harap ng lahat na sasagutin ang lahat ng bayarin para sa mga biktima. Ang galing ng diskarte, ang Prestige Group ang nakinabang. At doon ko napansin, pamilyar ang marka ng gaway ni Lance. Nagtig-inan kaming tatlo. Ako, ang leader ng Marites United at ang babaeng sumugod kanina. At pagkatapos, tumingin kay Lance, napapalapit. Numiti siya. Jackpot ang mayabang squad ngayon. Teka, may ati ka ba alagang naloko?
Tanong ko sa babaeng sumugod na leader pala ng praning squad. Hindi, racket ko lang to. Makakatulong na, kikita pa. Bakit hindi? Masayang-masaya kaming tatlo. Mga online friends na may sistema, nagkita-kita at nagtulungan. Pero naisip ko, kaming tatlo ang nagpakahirap tapos isang tao lang ang uupo sa ibabaw ng lahat at aani ng lahat. Tumingin ako kay Lance. CEO Lance, mas malaki ba ang perang ginagastos mo sa pagyayabang o ang perang binibigay sa'yo ng sistema? Nung meti siya at hinila ako palapit. Masyadong mababaw pag-usapan ng pera? Pag-usapan na lang natin ng pag-ibig. Pagkatapos, lahat ng gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo. Woohoo! Ang galing ng CEO, Lance! Tukso ng leader ng praning squad. Umalis sila para bigyan kami ng privacy. Tinitigan niya ako ng may tinding pagmamahal. Medyo nailang ako. Magastos ang magmahal. Bulong ko. Ang totoo, hindi ko na pinapahalagahan ng pera. Ang taming libangan ko na lang ay ang proseso ng paggamit ng sistema para kumita. Hindi ko inaakalang mahuhulog ako sa isang tao. Ang pag-ibig ay magulo at hindi kontrolado at ayoko nung pakihamdam na yon. Ang kabaitan ni Lance ay nakakatakot. Kung ganun, wag na nating pag-usapan, sabi niya. Napansin kong pag-atras ko. Manatili na lang tayo sa dati nating relasyon. Nakahinga ako ng maluwag. Ang bait niya talaga. 3 taon nang lumipas. Karga ko ang kambal kong anak nakaupo sa balkone ng aming villa. Ang tagal nang hindi nagbibigay ng pera ang sistema, sabi ko. Mula sa likod, niyakap ako ni Lance. Kulang ka sa pera? Kung ganun, pag-usapan natin ang pag-ibig. Ting! Tumunog ang pamilyar na notifikasyon. Pumasok na ang pera sa account ko. Napangiti ako kahit paos na ang boses ko. Tinignan ko ang gwapong mukha ng lalaking ito at inalala kung paano ako nahulog sa kanyang matamis na patibong. Inirapan ko siya. Bumulong siya sa tenga ko. Asawa ko, mahal na mahal kita. Sumandal ako sa kanya, sa labas ay nagagalit-galitan, pero sa loob, tunaw na tunaw na. Sa mundong ito, siya lang ang aking tahanan.